Ang batas ng Imperyong Dayuan. Ang banal na emperador na yumayanig sa buong mundo. Ang sektang Taigo Jengjeng ay 2 magkasunod na taon nang hindi nagbabayad ng taonang tributo. 1 buwan na lang at sasapit na ang 3 taong palugit. Kapag hindi pa rin kami nakapagbigay ng 30,000 mababang uri ng Spirit Stone pagkatapos ng 1 buwan, babawiin ang aming sagradong Jade Registry at ipatatapon kaming lahat sa 9 Netherworlds upang maging alipin habang buhay. Ang aming krimen. Maparusahan ng 1,000 hiwa hanggang sa mamatay. Ako si Ye Chen. Napadpad ako rito sa mundo ng kultibasyon mula sa ibang daigdig. Akala ko noong una, makakasakay ako sa lumilipad na espada kasabay ng hangin. At malayang maglalakbay sa pagitan ng langit at lupa. Pero hindi ko akalaing napakalaki pala ng pagkakaiba ng mundong ito ng kultibasyon sa aking inasahan. Pinamamahalaan ng banal na imperyo ng dayuan ang lahat, at napakahigpit ng kanilang mga batas. At sa kasamaang palad, ang aming sektang Taigo Jengjeng ay may pinunong malubhang sugatan. At ako naman na kanilang pinakamatandang alagad, ay halos wala na ring makain ngayon dahil sa kahirapan. Hoy, Chener. Sumama ka sa akin doon sa tindahan. Nandito na ang lahat ng natitirang ari-arian ng iyong guro. Kung isasanla ko ang aking espada, marahil ay makakakuha pa ito ng isa, o kahit kalahating Spirit Stone. Chener, ikaw ang aming pinakamatandang alagad. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang iyong mga nakababatang kapatid sa sekta. Ang iyong guro. Nais kong pumunta sa Heifeng. Sa kuta ng Heifeng. Huwag, guru, hindi maaari. Bagamat maaari ngang ipagpalit doon ang iyong lakas para sa mga Spirit Stone. Malubha naman ang iyong mga sugat. Tiyak na kamatayan ang sasalubong sa inyo roon kapag nagpunta kayo. Ipagpapalit ng iyong guro ang natitira kong mahinang katawan para sa inyong kalayaan. Napakasulit na yun para sa akin. Ting, natukoy na ang host ay nahaharap sa isang krisis ng buhay at kamatayan. Pasok sa mga kondisyon para ma-activate. Matagumpay nang naikabit ang sistemang ebolusyon. Ang system. Sa wakas, dumating na rin ang aking espesyal na kakayahan. Maaaring gamitin ng sistemang ito ang iyong mga Spirit Stone o puntos ng ebolusyon upang magbigay ng ebolusyon sa lahat ng bagay. Binibigyan ito ng espesyal na batas na lumalagpas sa kahit anong antas. Ngunit dapat tandaan, hindi makokontrol ang direksyon ng pagbabago nito, at madalas na mayroon itong malakas na personal na estilo. Naipamahagi na ang Reg Along Pambaguhan. Nakakuha ng isang libreng pagkakataon para sa pagpapala. Bar Aduna. System, gawaran ng pagpapala ang water control bead na ito. Ginamit ang isang libreng pagpapala. Sinusuri na ang material ng target. Ipinapasok na ang batas. Matagumpay ang pagpapala, nakuha ang item, Juyu Water Control Bead. Teka, plaka ng pagkontrol sa dumi. Hindi ito basta-bastang kagamitang pananggalang ng espiritual na lakas o proteksyon ng banal na bato. Kapag nakalock na sa target, maaari mo nang direktang kontrolin ang dumi sa loob ng bituka ng kaaway. Sa isang isip lamang, mararanasan na ng kaaway ang mistulang rumaragas ang ilog dilaw, at ang kawalan ng pag-asa na parang bumigay na dam. System. Ito ba talaga ang tinatawag mong pagpapala na may diretsyong pagkontrol? Sino ba namang dakilang henyo o banal na anak ang mag-iisip habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay, na bigla na lang bibigay ang kanyang puwitan?
Naku po, nabaliw na yata ang batang ito, hahaha. Guro, may pag-asa pa ang sekta natin. HMM, may pag-asa. Aasa ba ako sa'yo na nasa antas uno, ng chi-refining pa lang? O di kaya dyan sa hawak mong hiyas na mukhang panglaban ng damit? 3 araw na lang at gaganapin na sa banal na imperyo. Ang taunang nakatutuwang paligsahan ng mga nakatagong dragon. Kahit ang mga cultivator sa antas ng foundation establishment ay maaaring mamatay doon. Kung pupunta ka roon, hindi ba't nagpapakamatay ka lang? Guro, huwag naman po ninyong sabihin yan. Ngayong taon, pinalawak nila ang pagtanggap sa paligsahan. Kapag nakasama sa nangungunang 100,000, may 100,000 spirit stones. Garantisadong 100,000 beses ang balik nito, pwedeng-pwede nating subukan. Sa tingin ko rin, pwede nating subukan. Kayo, talagang papatayin ninyo ako sa galit. Guro, iligpit na ang mga gamit natin. At bumaba na agad ng bundok. Tara na, magparehistro na tayo. Magpaparehistro sa sektang Iron Bones. 1 tao lang. 10 espiritual na bato. Teka, mali yata. Ang balita ko rito dati, 2 lang 2. Iyan ang presyo 3 araw na ang nakalipas. Kahapon pa natapos ang deadline na yon. Hoy, kayong nasa harap, magpapatala ba kayo o hindi? Kung hindi nyo kaya ang bayad, umalis kayo sa daan. Mula saan sulok ba galing ang mga hampas lupang to? Kahit 10 espiritual na bato, hindi man lang mailabas. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang nakakatawa naman ng pangalang sektang Iron Bones. Kahit 10 espiritual na bato, hindi man lang maibigay. At may gana pa silang sumali sa paligsahan ng nakatagong dragon. Baka naman pumunta lang sila rito para magpalimos. Ha 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 ha. Senior brother. Ha. Ha 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 ha. Ha. Anong tunog yun? Hindi ko na kaya. Tabi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Napakalaking kahihiyan. Paano pa tayo makakaharap sa iba nito? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Ha 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 ha. Senior brother, mag-ingat ka. 10 espiritual na bato. Bigyan mo muna ako ng kaunting oras para makalakam nito. Hay hindi. Huwag kang magmadali. Anong klase ng demonyong halimaw ang ginamit mo? Ang sektang Chindia namin ay patay. Ang pakiramdam na ito. Ang sektang Chindia namin ay palaging kilala sa pagpapakita ng kabutihang loob. Kasamang nag-in sa'yo. Patawarin mo kami, ang sektang Chindian ang naunang naging bastos kanina. Si Senior Brother Joe. Sa kasamaang palad, ay biglang nawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan ngayon. Dahil dito, bumaligtad ang daloy ng kanyang enerhiya, na naging sanhi ng biglaang pagkawala ng kanyang espiritual na lakas. Napakalaking kahihiyan na nabangga at nainsulto namin ang inyong marangal na sekta. Espesyal ang teknik sa pagsasanay ng aming sektang Chindian. Napakadaling magwala ng aming lakas at bumaligtad ang daloy ng aming dugo. Parang awa mo na, tanggapin mo na lang ang perang ito at palayain kami. Hindi na talaga namin kayang pigilan pa. Mabuti naman at marunong kang makiramdam. Palalampasin ko muna ito ngayon. Pero kapag naulit pa ito, walang susunod. Hinding-hindi na po mauulit. Maraming salamat, kasama. Paalam sa iyo, kasama. Isang kalahok lamang mula sa sektang Taigo Jeng Jeng.
Sandali, kasama. Maaari ko bang malaman ang iyong kagalang-galang na pangalan? At ang antas ng iyong kapangyarihan? Senior, hindi mo pwedeng harapin ito na mag-isa. Magpapatala ako. Lin Feng mula sa sektang Taigo Jengjeng gagamitin ang pangalang Wupot Ian. Ikapitong antas ng pagsasanay ng Qi. Senior, kailangan ko ring sumama. Kung mas marami tayo, mas may pag-asa tayong magtagumpay. Senior, gusto ko rin pong sumama. Kaya kung sumunod, manahimik kayo. Sige po. Akala nyo ba ay laro-laro lang ang paligsahan ng Chenlong? Isang hamak na nasa ikapitong antas lang ng pagsasanay ng Qi, naglalakas loob ka pang mag-ingay dito. At ikaw naman. Ikalimang antas lang ng pagsasanay ng Qi, anong gagawin mo doon? Magpapakamatay ka ba? Mukhang handang pasanin ng kasamang ito ang lahat ng mag-isa. Karapat-dapat nga sa kanyang katanyagan ang sektang Taigo Jengjeng. Tunay na matatag at walang kinatatakutan. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, kasamang Ye. Kung marapatan mo, kasamang Ye, ano ba ang kasalukuyan mong antas ng kapangyarihan? Unang antas ng pagsasanay ng Qi. Ano? Unang antas lang ng pagsasanay ng Qi. Ilang taon na ang nakalipas simula nung maabot ko ito, at napakatatag na ng aking pundasyon. Ano ba talaga ang bagay na ito? Napakarami ng mga taong nawala ng ugnayan. Kay laking tanawin, napakagilahil alas. Ang katawan ko. Anong klaseng kapangyarihan ng gamot ito? Oh. Ito pala ang lihim na lupain ng Chenlong. Magsisimula na ngayon ang dakilang paligsahan ng Chenlong. Narito ang mga patakaran. Una, kailangang iugnay ng bawat isa ang isang plaka ng Dragon Qi. Pangalawa, pumatay ng mga halimaw sa loob ng mahiwagang lupain. Mangolekta ng mga pambihirang kayamanan upang makaipon ng mga puntos ng Dragon Qi. Kapag tinalo mo ang iyong kalaban, maaari mong makuha ang 30% ng Dragon Qi mula sa kanilang plaka. Pangatlo, ang mahiwagang lupain ay nahahati sa 3 antas. Ang panlabas na lupang pangangaso, ang mapanganib na gitnang bahagi, at ang malalim na kailaliman ng ilog sa loob. Habang lalong lumalalim, lalong lumalakas ang mga halimaw at lalong dumarami ang Dragon Qi. Pang-apat, ang palugit ay 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, sa pilitan kayong ilalabas mula sa mahiwagang lupain. Pang-5, ang paligsahang ito ay may 36 na pasukan patungo sa mahiwagang lupain. Ang lugar na ito ay isa lamang sa 36 na lupain. Ang kabuuang bilang ng mga kalahok ay umabot sa 13,700,000. Pagkatapos ng 7 araw, ang mga mapapabilang sa nangungunang 100,000 sa pangkalahatang ranggo ng 36 na lupain ay makakatanggap ng tig 100,000 mababang uri ng espiritong bato. Pang-6. Ang buhay at kamatayan sa loob ng mahiwagang lupain ay sarili ninyong pananagutan. Mahigit 13 milyong tao, at 100,000 lang ang kukunin. Wala pang ang 1%. Ang pinakamahinang kulay abong lobo ng pine sa panlabas na lupang pangangaso ay nasa ikalimang antas na ng pagsasaka ng Qi. HMPH. Pero, hindi ko naman kailangang talunin ng kahit sino.
Maghiwa-hiwalay tayo ng takbo. Yari na. Katapusan na natin. Halatang sanay kumain ng masasarap na pagkain ng torrentadong ito araw-araw. Siguradong marami-rami ang lalabas sa tiyan niyan. Lagot na talaga. Ano ba tong bagay na to? Diyos ko, tumatae siya, tumatae siya. Isang malakas na halimaw ang lumilipad sa langit. Huwag kayong Titan Gala, huwag kayong Titan Gala. May pamatak na dumi mismo sa bibig ko. Napatay niya sa tindi ng pagtatay ang isang malakas na halimaw. Nagkalat ng dumi sa harap ng madla. Sa sobrang lakas ng tae, lumipad siya sa ere. At nahimatay dahil sa tindi ng pagtatae. 20 taon na akong nagsasanay. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng kamatayan. Napakapanlalaki at walang katapusan ang inyong kapangyarihan, mga kapwa ko cultivator. Biruin nyo, nagawa ninyong bugbugin ang dambuhalang demonyo ng Zuji hanggang sa mapaihi at mapatay ito sa takot. Ang ganyang kapangyarihan at kahindik-hindik na paraan. Talagang sumasamba ako sa inyo sa labis na paghanga. Mga kapwa ko cultivator, ang loob ng mahiwagang pook na ito ay punong-puno ng panganib. At may dala pa kayong napakaraming kayamanan at mga kagamitan ng dragon. Napakadelikado naman yan. Ano kaya kung ipagkatiwala ninyo muna ang mga iyan sa aming sektang Bakal Buto para kami ang mag-ingat? Siyempre naman. Ang aming sektang Bakal Buto ay kilala sa pagiging magalang at makatarungan. Hinding-hindi namin kayo pipilitin. Depende na lang kung bukal sa inyong kalooban. Napakabait naman ninyo, mga kapwa ko cultivator. Muling magtatagpo ang ating mga landas balang araw. Naway sumainyo ang walang katapusang swerte at kasaganaan. Isang oras na ang nakalipas mula nang pumasok si Senior Brother sa loob. Bakit ka ba nagmamadali? Hawak naman ni Senior Brother ang mahiwagang kayamanang iyon. Basta't manatili lang siyang ligtas at mapagmatsyag. Walang duda na kaya niyang makapasok sa unang 100,000 pwesto. Tingnan nyo, may pagbabago sa listahan ng rango. Ika-10 milyong pwesto. Ika-5 milyong pwesto. Nakapasok na siya sa unang 1 milyon. Hala, halos 100,000 na. Nakapasok na nga siya sa 100,000. Napakahusay, nagpakita ng himala ang ating dakilang ninuno. Sa wakas, makakabango na ang ating sektang Bakal Buto. Sa loob lang ng 1 oras, lumaktaw siya ng mahigit 10 milyong pwesto. Kahit ang salamin ng kalangitan ay hindi siya masilip. Kahit ang barkong tagapagbantay ng langit ay walang makita.
Maaari kayang ito ay banal na usok. Nakakita ka na ba ng banal na usok na nagpapasakit ng tiyan at nagpapadumi sa tao? Sigurado akong ito ay isang masamang sandata na iniwan ng sinaunang Panginoon ng mga demonyo. Ang taong ito ay tiyak na isang matandang halimaw na sadyang nagtago ng kanyang tunay na lakas. Kung hindi ko pa malalaman ang sikreto mo ngayon, nasaan na ang dangal at kapangyarihan ng aming banal na Shenchao? Higanteng anino ng mahiwagang liwanag, I lock mo siya. Ito ang ikatlong antas ng banal na sekta, ang sektang Liangqi. At ang kanilang banal na santo at banal na santa, sila ang magiging matibay na haligi ng sektang Liangqi sa hinaharap. Ang mga mahiwagang sandata na hawak nila, ay ang pinakamataas sa kayamanang ipinamana ng kanilang sekta sa loob ng 1,000 taon. Isang ikatlong antas na sekta ng mga immortal. Kaya naman pala ganoon sila takot. Sayang naman ang batang iyon mula sa sektang matitigas ang buto. Tiyak na hindi niya kakayanin kapag nagtulungan ng dalawang iyan. Kaya nitong baliwalain ng pananggalang na proteksyon. At direktang umatake sa mismong loob ng katawan. Kahit ang sagradong kayamanan ng sekta ko na pinapanday ko pa lang ay hindi kayang gawin yan. Hoy, ikaw na ligaw, na cultivator sa ibaba, ang hawak mong bagay ay napakasama at mapanlinlang. At lumalabag sa kagustuhan ng langit. Hindi papayag ang ating banal na dinastiya ng dayuan na maghasik ng kasamaan ang tulad mo. Iabot mo agad sa amin ang masamang perlas na yan. At sumama ka sa amin sa sektang Liangqi upang magbago at linisin ang iyong budi. Upang kahit papaano ay mapanatili mo pa ang iyong buhay. Gusto nyo ba ito? Ang isa sa inyo ay naglalaro ng apoy at ang isa naman ay sa tubig. Ang isa ay laging bukang bibig ang kapakanan ng mundo. At ang isa naman ay panay ang daldal tungkol sa matuwid na landas. Pero ang perlas kong ito, ang tanging target lang nito ay ang mga puwitan ninyo. Mga bata pa kayo. Ang aking banal na bakal ay pinanday mula sa daan-daang makalangit na apoy. Kakayanin ba yan ng isang mumurahing masamang perlas lang? Huwag mo akong intindihin. Senior, umalis ka na. Bilis. Hindi ko na kaya to. Anong nangyayari sa kanila? Bakit ganoon kapatla ang mga mukha nila? At saka, ang kakaiba ng posisyon nila, bakit pareho nilang iniipit ang mga binti nila? Anong klaseng kapangyarihan ba mayroon ng perlas na yan? Nabuhay na ako ng 300 taon. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng pag-atake. Teka, tama na. Patawad, nagkamali ako. Ang gintong plaka. At lahat ng gamot ay ibibigay ko na sa'yo. Maraming salamat sa inyong dalawa sa napakabukas palad na regalo. Ang yayaman talaga ng mga galing sa ikatlong antas na sekta. Sa pagkakataong ito, instant mayaman na ako. King, may natunto na napakaraming espiritong bato. Nais mo bang i-convert ang mga ito upang maging mga puntos ng kaliwanagan? I-convert mo ng lahat. Tagumpay ang pagsulong.
Kasalukuyang magagamit na paggising, isang beses. Bilang isang tagapagsanay ng espada, dapat lang na mayroon kang sarili mong espada. Babala ng system, asterisk ding, asterisk na bawasan ng isang beses ang pagkakataon para sa paggising. Sinusuri na ang materyales ng target. Ikinakabit na ang batas ng sanhi at bunga. Matagumpay ang ebolusyon, nakuha ang banal na kagamitan, espada ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang. May kasamang kakayahan mula sa batas ng sanhi at bunga. Isang taga ng espada, luluhod ang mga immortal. Isang taga ng espada, luluhod ang mga immortal. Sige, lumapit ka. Isang basurang hindi man lang mapagsama ang sariling mga kamay, ay hindi karapat-dapat maging kalaban ni Ye. Dali, tingnan ninyo. Ang Dragon Chi ni Jian Watchen mula sa banal na lupain ng langit ay lumampas na sa 100,000. Wow! At nakapasok na siya sa gitnang bahagi ng mapanganib na lugar. Iba talaga ang banal na anak ng banal na espada. Balita ko, hindi lang buto ng espada ang mayroon siya, kundi likas din na dalisay at walang kapintasan ng kanyang katawan. Sa paligsahang Chenlong na ito, tiyak na pasok siya sa nangungunang 10. At hindi rin imposible na siya ang tanghaling kampyon. 100,000 Dragon Chi. Kung hindi ako nagkakamali, si Ye Chen mula sa sekta ng Iron Bones ay nasa 10,000 pa lang, di ba? HMPH. Hindi sila maaaring ikumpara. Ang isa ay may banal na katawan na hindi tinatabla ng anumang kasamaan. Samantalang ang isa naman ay umaasa lang sa maruruming lihim na sining. Isang mapagpanggap na payaso na mahilig mandaya. Kapag nagkaharap silang dalawa, ang maruming sining ni Ye Chen ay hindi man lang makakadapo sa dulo ng kasuotan ng banal na anak. Hey! Ito ang tunay na kapangyarihan na dapat taglayin ng ating banal na imperyo. Hindi tulad ng ilang mga insektong mahilig gumamit ng maruruming paraan na hindi makakarating sa rurok ng tagumpay. Ang isang insekto, naglalakas loob na tumingin sa kapangyarihan ng langit, pagtitipon ng 10,000 espada. Banal na kapangyarihan ng langit, ang walang hanggang lakas ng espada. Isang tagalang ng espada para puksain ng halimaw na may gintong core. Sa buong henerasyong ito sa mundo, sino ang maglalakas loob na kalabanin siya? Ipabot ang aking utos. Ipasara ang pasukan ng gitnang bahagi ng mapanganib na lugar. Lahat ng walang kinalaman dito, palayasin. Pero, walang nakasulat sa patakaran ng paligsahan na bawal pumasok ang iba sa gitnang bahagi. Patakaran. Ako si Jian Watchen. Kung saan ako nakatayo, ako ang patakaran. Iwan mo ang sagisag. Putulin mo ang sarili mong kamay tsaka ka lumayas. Bakit ba pare-pareho ang linya ng mga nagpapasikat? Wala man lang bang bago? HMP. Aba, mukhang hirap na hirap ka nang magpigil, ha? Ha ha ha. Ako ang may banal na pangangatawan, ha ha ha. Hindi ako tinatabla ng anumang kasamaan. Kung ganoon, titingnan natin ngayon, kung mas matigas ba ang banal mong katawan o ang tuhod mo. Subukan mo nga. Lapas tangan.
Putya. Kaya pala ni Li Jicheng ang ganoon kalakas na atake. Ang banal na. Putya, lumuhad ang banal na anak. Tumayo ka. Ano, lumuhad si Jian Wachen, ang banal na anak ng Heavenly Tribulation. Ang batang ito mula sa sekta ng Iron Bones. Ano ba talagang mahiwagang kagamitan ng gamit niya? Nagawa niyang paluluhurin ang may banal na pangangatawan. Ang ganitong klase ng talas ng espada. Ngayon ko lang narinig o nakita. Napasuko niya ang banal na pangangatawan sa isang saksak lang. Siguradong hindi lang siya nasa yugto ng chi refining. Magpadala agad ng mensahe sa koanihan ng paglupig sa demonyo. Alamin ninyo agad kung saan nagmula ang mapanganib na espadang iyan. Sa ilalim ng batas ng banal na imperyo, hindi natin papayag ang may umiral na banta na hindi natin kayang kontrolin. Buisit ka, system. Mababalian na ako ng likod, ang sakit. Ikaw, lakas ng loob mong bastyusan ako ng ganito. Bastyusan ka, bakit? Karapat-dapat ka ba? Ang pinunong alagad ng sekta ng Iron Bones. Napaka-misteryoso at napakalakas nga talaga niya. Pero, parang may nerecord akong nakatutuwang bagay kanina. Aray, ang likod ko. Aray, ang baywang ko, mababali na ata. Matanda na ako, sumasakit na ng husto ang likod ko. Hindi ko na kaya to, huwag ka nang magkunwari. Kapag kumalat ang eksenang ito sa labas. Isipin mo kung gaano karaming tao ang magkakagulo para lang patayin ka. Binibini. Nakalimutan mo na bang hawak ko pa rin ito? Ha, napakatuso at napakasalbahe mong tao. Pinagbabantaan mo ako, akala mo ba tupa ako na madaling takutin? Ibigay mo sa akin ang mahiwagang talaan. At magbayad ka na rin para sa proteksyon mo. Kung hindi, gagawin kong makulay ang araw mo sa pamamagitan ng kidlat at kuryente ngayon din. Ibibigay ko na, mayroon akong 5,000 longchin dito. Bawiin mo na. Bawiin mo na ang kapangyarihan mo. Hindi ko na kayang pigilan to. At isa pa. May kailangan akong kunin sa kailaliman ng ilog. Kailangan mo akong samahan at protektahan. Sige, deal, tara na, bilisan mo ang lakad. Maling direksyon ang tinatakbuhan mo. Wala nang daan sa harap. Binibining yuyo. Ang mga mahiwagang insenso na patago mong isinasabog sa daan. Hindi ba napapagod ang kamay mo? Napakatalas talaga ng iyong paningin, kasamang ye. Dahil alam mo naman palang inaakay kita sa kamatayan. Bakit sumusunod ka pa rin? Ang ibong papel na pinadala ko para mag-imbestiga sa unahan. Pagkapasok pa lang sa lambak sa harap, agad na itong natunaw at naglaho. Sa natitirang lakas ng kidlat doon. Maliban sa koanihan ng Shenmo ng dakilang dinastiyang Yuan, wala na akong maisip na iba pang may gawa nito. Dahil nahulaan mo na pala, bakit pilit ka pa rin pumapasok doon? Yeteng. Papatayin kita. Dahil ang baliw na aso sa likuran natin, kailangang makatagpo ng mas matigas na buto na jijibin niya. Paglabas ng siyam na dragon, paslangin ng demonyo gamit ang tunay na lakas. Buisit naman, bakit may kasamang kautusan ng emperador dito? Ang koanihan ng Shenmo ng dakilang dinastiyang Yuan, napakaganda na nga ng mga benepisyo at treto sa kanila.
Bakit kailangan pa nilang pumunta rito para lang magdusa? Panginoon, pinaikot na naman ako ng gwapong lalaking ito. Hindi ko na kayang pigilan ang pagsugod ng mga sundalong to. Mag-ingat ka, wala siya sa sarili ngayon at hindi niya nararamdaman ang sakit. Walang talab sa kanya ang haligi mo. Mas mabuti nga kung hindi siya nakakaramdam ng sakit. Ang taong walang pakiramdam sa sakit, hindi nagtatanim ng galit. At hindi rin natututo sa leksyon. Papatayin kita. Chu chu chu. Ayan, napakabait naman. Isa pa. Sujitong, buwisit ka talaga. Aray, ang likod ko. Mabubali na, hindi ko na kaya. Grabe some iron ng balakang ang sandatang to. Kapag tinaga ko pa to, sira na ang kinabukasan ko. Ay, ayaw. Ang forma sayo ng siyam na dragon ay hindi natin basta-basta magagalaw. Tamang-tama ang bagsak sa gitna ng tinatapakan ko. Bilis, umiwas kayo. Tingnan nyo kung paano ko to gagawin. Walang dungis na banal na korte. Wow! Walang hiya ka. Huminto ka, bilis. Hindi mo ba binuksan ang banal na aklat? Napatay si boss, nabagsakan siya ng banal na tagapagmana. Jin, ginamit mo ba ang banal na tagapagmana ng espada ng langit bilang patagang armas? Iyan ang tinatawag na lubos na pakinabang. Huwag kang tumanga dyan, ihatid mo na kami agad sa abismo ng Inner River. Kasamang Ye, ang sinaunang porma sayo ng demonyong hangin na ito ay lubhang mapanganib. Hayaan mong ako ang lumutas nito, umatras ka muna. Kasamang Ye, maraming salamat sa paggabay sa akin sa buong daan. Akin na ang pinakamahalagang kayamanan sa loob. Manatili ka na lang sa labas at maghintay doon. Ganoon ka ba kakampante na kaya akong pigilan ng bulok na pormasyong ito? Ito kaya ang pormasyong iniwan ng makapangyarihang pinuno ng aming demonyong sekta. Kung walang dugong maharlika, kahit pa dumating ang isang makapangyarihang master ng Golden Elixir, aabutin pa rin siya ng 3 araw at 3 gabi bago ito masira. Samantalang ikaw na isang hamak na baguhan lang. Ang mga kabataan talaga ngayon, walang isang salita. Maging ang mga bato ay kailangang lumuhad dito. Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan, no? Nasaan ang kayamanan ng demonyong sekta? Ituro mo na ang daan ngayon din. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Ako ang pinunong alagad ng sektang bakal ang buto. Isa pang Saturday. Ipaparanas ko sa iyo ang nangyari. Sa sagradong anak ng Chanjian gamit ang talisman ng paglipad. Kasamang Ye, basura lang yan. Mula sa pagpapanday ng mga sandata ng mga baliw, nagawa mo ngang talunin ang espada ng sagradong anak. Pero bakit nag-aaksaya ka pa ng oras sa mga basurang yan? Kahit kalahating espiritual na bato, pera pa rin yun. Nagawa mo ngang tratuhin na parang aso ang sagradong anak ng sektang Chanjian. Pero nagkukulang ka pa rin sa mga espiritual na bato. Ang sektang bakal ang buto namin ay isang mahirap at baon sa utang na sekta. Hay! Para lang makabayad ng buwis, balak na ngang ibenta ni Master ang sarili niya sa Blackwind. Talagang napakahigpit ng mga batas sa dakilang dinastiya ng dayuan. Kasamang Ye, dahil ganyan katindi ang iyong kakayahan. Bakit hindi ka nalang sumapi sa aming sektang demonyo? Isang tango mo lang. Mabibigyan kita ng walang katapusang espiritual na bato, mga pinakamalakas na mahiwagang kagamitan, at maging ang aking sarili, ang banal na dalaga. Gusto mo bang maranasan muli ang pakiramdam ng mahulog mula sa langit? Biro lang. Ituturo ko na ng maayos ang daan. Ayaw man lang niyang pumunta sa templo ng pagpapakalma ng demonyo. Pero ang temang iniisip niya ay kung paano kumita ng pera. Walang duda, ang perlas ng demonyong dragon ay nasa loob.
Kapag nakuha natin ito, mababago na ng sektang demonyo ang ating tadhana. Magkano kayang espiritual na bato ang makukuha kapag ibinenta ang perlas na iyan? Puro espiritual na bato na lang ba ang laman ng utak mo? Ano pa nga ba? Patay, nakasarang mabuti ang pinto sa likod natin. Sino mang manggahas na pumasok sa Demon Abyss? Sa lakas ng ingay na yan, gaano kayang karaming espiritual na bato ang katumbas niyan? Ito ang sinaunang demonyong dragon. Walang nangyayari. Ilusyon lang ito na nilikha ng perlas ng demonyong dragon. Walang silbi ang perlas mo sa bagay na yan. Patay na nga, nangangagat pa rin. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang walang modo lumaban. Ang siyang maghahari at magpapasuko sa lahat ng nilalang. Dumaan siguro sa lugar na ito. Naramdaman ko ang aura ng demonic dragon. Sa isang pitik lang ng daliri, lilipulin ko ang salarin. Ito ba ang kapangyarihan ng pamilya ng emperador? Ang perlas ng demonic dragon. Sa harap ko na isang prinsipe, hindi ka pa baluluhod at umaatres. Ikaw, kanina, mukhang hindi ka lumuhod. Isang hamak na insekto lamang sa unang antas ng chi refining. Ang mga walang silbing iyon sa Demon Suppressing Division. Hinayaan nilang ang isang basurang katulad mo ay sumali sa Chenkun Tournament. Patayin siya at kunin ang perlas ng demonic dragon. Heist, bakit ba kayong mga tao mula sa Great Ming Divine Dynasty ay palaging nagpapakita ng may napakarangyang palabas? Hindi nyo ba alam na napakamahal ng special effects? Ang katawan ko. Anong klaseng kapangyarihan to? Pati ba naman ng mga maharlika ay napaluhod? Ang lakas ng loob mo, nang ahas kang gumamit ng madilim na mahika laban sa mga tauhan ko. Ngunit ang aming dakilang imperial ancestor ay ang anyo ng heavenly daw. Naglulupig sa lahat ng kasamaan. Anyo ng heavenly daw, ha? Naglulupig sa lahat ng kasamaan, ha? Walang kwenta.
Oh, nang ahas kang paluhurin ng isang prinsipeng tulad ko, uubusin ko ang buong pamilya mo hanggang sa ikasyam na henerasyon. Tatanggalan kita ng mga litid at bubunutin ko ang mga buto mo. Sino ba ang tinatakot mo sa napakalakas mong boses? Kung makakapasok ako sa nangungunang 100,000 sa Chenkon Tournament, may gantimpalang 100,000 Spirit Stones, sa 1,200,000 Spirit Energy. Siguradong nasa nangungunang 10 ako. Hindi na kailangang pumunta ni Guro sa Blackwind Camp para magpakamatay. At ang aking mga junior sa sekta, ay sa wakas ay makakakain na ng busog. Tapos na ang 7 araw na takdang panahon. Tapos na ang Chenkon Tournament. Ay teleport na kayo ngayon din. Kaya, mahal na prinsipe, lumuhad ka na at magpaalam. ₱1,200,000. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang Iron Bone Sect. Yung sekta na hindi man lang makabayad ng buwis, at muntik ng mabuwag. Isang hampas lupang sekta na pinangalanan ng Chanjian. Isang malayang kultibador na nasa unang antas pa lang ng pagsasanay ng Qi ang nanguna sa listahang Qianlong. Sira ba ang batong talaan na to? Go! Guro! Ang unang 100,000 pwesto ay may garantisadong 100,000 espiritual na bato. Paano naman ang unang pwesto? Gaano kaya kalaki ang kailangang ibigay ng banal na dinastiya? Ha 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 ha. Ang ating sektang matatag na buto ay hindi na kailangang itapon sa siyam na kalaliman para maging alipin ng mga immortal. Ha ha ha. Haha. Ang mga taong naglalakad sa dilim ay hindi lumuluha. Hindi lumuluha. Guro, nakuha ni panganay na kuya ang unang pwesto. Nanguna po siya. Ligtas na tayo. Nagpakita ng himala ang amang ninuno. Naligtas ang plague ng ating sektang matatag na buto. Guro, nagbalik na po ako. Aking mabuting alagad. Kahit pa mabasag ang aking mga matatandang buto, ay hindi pa rin ito aabot sa kahit kay titing ng iyong tagumpay ngayong araw. Panganay na kuya, hahaha. Sa 1,200,000 enerhiya ng dragon, gaano karaming espiritual na bigas kaya ang makukuha natin? Mula ngayon, kapag gumuhit ako ng mga talisman, hindi ko na ba kailangang haluan ng tubig ang tintang cinnabar? Ha ha ha. Bakit ka naman maghahalong tubig? Sa susunod, gagamit na tayo ng espiritual na tubig batis para magluto ng kanin. Ha 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 ha. Panganay na kuya, paano kung ang mga tao mula sa mga banal na lupain ay bumalik para muli akong apihin? Kapag may nangahas na humipo kahit sa isang hibla ng buhok mo, ipararanas ko sa kanya ang kaparehong pagpapadala sa langit ng banal na anak ng Chanjian. Panganay na kuya. Pag-uwi natin, pwede ba tayong kumain muna ng busog na busog? Kamahalan, anong nangyari? Isang hamak na insekto sa putikan. Ang nangahas na makipagsabuatan sa sektang demonyo para nakawin ang unang pwesto sa listahang Qianlong. Dakpin siya. Si Ye Chen ng sektang Taigo, sumama sa mapanlinlang na babae ng sektang demonyo. Matibay ang ebidensya laban sa kanya, hindi ba? Hindi po ganoon, kagalang-galang na inspector, maawa po kayong tumingin ng may katarungan. Ang disipulo ko. Paano niya magagawang makipagtulungan sa mga demonyo? Ipinusta lang niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng ating sekta. Ang mga nakita ninyong larawan ay binaluktot lang at walang sapat na konteksto.
Hinding-hindi magagawa iyon ni Kuya Og. Sa harap ng kanyang kamahalan, wala kang karapatang magsalita. Pinapawalang bisa ang lahat ng nakamit ni Ye Chen. At babawiin ang lahat ng kanyang gantimpala. Dahil kinukupkup ng sektang Taigo ang mga demonyo, babawiin din ang inyong sagradong plak ang Jade. At ang buong sekta ninyo ay itatapon sa kailaliman ng siyam na impyerno. Kung may pagkakamali man, ang matandang tulad ko na po ang may kasalanan sa lahat. Hindi na po namin kailangan ng unang pwesto. Kahit ang mga espiritual na kristal, hindi na rin namin kukunin. Nagmamakaawa po ako sa inyo, maawa po kayo. Iligtas niyo po ang buhay ng mga disipulo ko. Guro, ano pong ginagawa ninyo? Tumayo kayo. Guro. Ang ugat ng puso niya. Naputol na. Tingnan ninyo ang inyong kaawa-awang kalagayan. Mga hampas lupang tagasunod lamang ng espada, ni hindi kayo karapat-dapat na humawak sa aking sapatos. Patayin sila. Walang ay tatirang buhay. Sa utos ng kanyang kamahalan, si Prinsipe Chi. Chener. Ang sektang Taigo. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Gabayan mo sila, upang patuloy silang mabuhay. Guro. Iligpat sila ng walang maiiwang bakas. Ito ang utos ng prinsipe. Ipatupad ang parusa ngayon din. Walang ay tatirang buhay, ikaapat na kapatid. Ang aking guro, lumuhad siya, sa buong buhay niya. At hanggang sa mamatay siya, hindi na siya muling nakatayo pa. Ang patakaran sa banal na imperyong ito ay kung sino ang mas malakas, siya ang masusunod. Tama ba? Sige. Ngayong araw, gagawa ako ng bagong patakaran para sa inyo. Lahat kayo. Ipanatili ang inyong porma sayon, bawal magkagulo. Lumuhad kayong lahat sa harap ko. Ord. Ang buong hukbo ng aking templo ng Shenmue. Nawasak ng tuluyan, kahit ang aking kapangyarihan. Hindi man lang makalaban. Ye Chen, ang lakas ng loob mong hiyain ang aking banal na imperyo. Ako ang itinakda ng langit. Nagmula ako sa maharlikang dugo. Ako ang hari, walang masamang puwersa ang tatalab sa akin. Tumayo ka. Hindi. Hindi ito maaari. Ang ikapitong prinsipe ng banal na imperyo ng dayuan, kasama ang buong hukbo ng templo ng Shenmue, ay napaluhod sa harap ng lahat. Hindi mo na ito kayang pigilan. Sapat na ang oras na ito para mapatay ko ang isang maharlikang basura na tulad mo. Nagmamatigas ka pa rin kahit mamamatay ka na. Sino ang makakaputol sa ulo ng hampas lupang ito? Gagantimpalaan ko siya ng isang pinakamalakas na ugat ng espiritual na enerhiya. At gagawin ko siyang pinuno ng 10,000 sambahayan. Mahal na prinsipe, ipagpaumanhin niyo ang takot na idinulot nito sa inyo. Ginamit ng batang ito ang maruming mahika para hiyain ang ating banal na anak. At sinaktan pa ang maharlika ng ating banal na imperyo. Bukod pa riyan, ang hawak niyang espada ay isang sinaunang kasamaan. Matandang aso, huwag mo akong pangaralan ng kabutihan at moralidad. Ang sekta ng Taigo Jengjeng ay nakipagsabuatan sa landas ng demonyo. Ayon sa batas ng dayuan, dapat lipulin ang buong lahi niyo. Ngayong araw, ipatutupad ko ang katarungan ng langit, babala. Ang pisikal na katawan ng host ay malapit ng mabasak. Katarungan ng langit, kahit na mamatay ako ngayong araw. Isasama ko kayong mga mapagkunwari sa aking pagpanaw.
Punong guro. Sa sekta ng Taigo Jengjeng, mayroon lamang mga taong namamatay ng nakatayo. At walang mga asong nabubuhay ng nakaluhod. Kung mamamatay tayo, sabay-sabay tayong mamamatay. Nakatatandang kapatid, kinalkula ko na. Sabay tayong maglalakad patungo sa kabilang buhay. Kahanga-hanga ang pagmamahala ng mga langgam na tulad nyo. Sa ilalim ng batas ng dayuan, kayong lahat ay magiging abo lamang. 10,000 espada, magkaisa. Kayong mga aso ng banal na imperyo ng dayuan. Lakas ng loob ninyong hawakan ng taong napili ko. Sino ka? Lumabas ka at huwag magtago sa dilim. Ang kagalang-galang na demonyo ng Netherworld. 300 taon na ang nakalilipas, ikinulong ka sa 100,000 bundok. Paano ka nakatakas? Dahil ito sa banal na lupain ng inyong kalangitan. Kung hindi nyo lang sinipsip noon ang lahat ng lakas sa ugat ng kapangyarihan ng aming sekta, hindi sana kinimkim ng matandang ito ang ganitong tindi ng galit, at hindi ako gagapang pabalik mula sa impyerno para lang singilin kayo. Nahihilo na ako sa paglalakad. Kayong marangal na ikapitong kamahalan, ni hindi mo pa nga nalilinisan ang iyong sarili, pero nagmamadali ka ng magmayabang bilang isang maharlika. Bakit? Gusto mo pa ba uling dumiihan ng pantalon mo? Huwag kang magmalaki, ikaw na masamang babae. Ako ay isang maharlika ng dakilang dayuan, at taglay ko ang tadhana ng langit. Tadhana ng langit na sumipsip sa ugat ng kapangyarihan ng 36 na sekta. Isang tadhana na nagnanakaw ng kayamanan mula sa paghihirap ng mga ordinaryong tagapagsanay. Kayong mga mapagpanggap na mapagsamantala. Dahil sa inyo kaya napilitan kaming putulin ang sarili naming ugat ng kapangyarihan at pumasok sa landas ng kadiliman. At ngayon, may lakas ng loob pa kayong magmalaki. Napakayabang mo. Ang taong may mataas na katayuan ay hindi na dapat pang magsalita. Sampung libong espada. Walang makakatakas. Bakit? Ha? Ha. Noong sinipsip nyo ang ugat ng kapangyarihan ng aming sekta, ngayon, wala nang natira sa akin kundi ang aking matitigas na buto. Halika na, lumaban ka. Gagamitin ko ang aking mortal na katawan para paluhurin ang maharlika ng banal na imperyo. Karapat-dapat ka bang magparusa sa huling pag-asa ng aming alyansa laban sa mga Diyos? Mula sa araw na ito, ikaw na ang tagapagtanggol ng espada. Ang utang na ito, tatanggapin ko. Huwag ka ng maraming salita, kunin mo ang haligi ng kadiliman. At ikaw na ang magiging pangunahing pag-anti ng banal na imperyo. Tara na. Sa gitna ng naghihingalong takip silim, mula ngayon, kailangan mong mabuhay. At tahakin ang landas na ito hanggang sa huli.
Ilabas ang dayuan banal na porma sayon ng pagpatay. Ipatupad ang pinakamataas na utos ng pagpuksa sa demonyo. Sinusumpa ko, dudurugin ko ang iyong mga buto at ikakalat ang iyong abo. Ang pinunong si Ye Chen, ang tagapagtanggol ng espada, ay nagtamo ng napakalubhang sugat, at nagulo ang kanyang ugat ng kapangyarihan. Sumama ka sa akin. Nasa unahan lang ang lihim na kuta ng aming sekta ng kadiliman. Ito ang dahilan kung bakit ang banal na imperyo, ang nakatatakot na kuta ng sektang Yuming Demon. Ano bang alam mo? Daan-daang taon nang tinutugis ng banal na dinastiya ang ating sektang demon. Malaking pasasalamat na nga na may matataguan pa tayo. Huwag na kayong mag-away. Guro. Ye Chen, sa ilalim ng kutang ito, ay may nakatagong kaba ng yaman na iniwan ng mga ninuno ng ating sektang demon. Bilisan mo, gamitin mo ang Demon Dragon Pearl para buhayin ang porma sayon. Dahil kapag dumating ang mga tumutugi sa atin, para buksan ang kaban, tiyak na huli na ang lahat. Ay ito, mga pambihirang Spirit Stone ito. Ang isa nito ay katumbas ng 100,000. Mababang uri ng Spirit Stone at may di bababa sa 300 piraso rito. Eldest brother, yayaman na tayo. Napakabuti. Bilisan mo, dalhin mo ang mga pambihirang Spirit Stone na ito para simulan ang porma sayon sa ilalim ng kaban ng yaman. Ligtas na tayo. Ding, asterisk na tukoy ang napakaraming pambihirang Spirit Stone. Matagumpay ang pag-recharge. Kasalukuyang magagamit na ebolusyon isang beses. Ay recharge ang lahat. Matagumpay ang ebolusyon. Nakamit ang bagong katangian, bahaging pinsala. Anumang pinsala o sakit na matanggap ng host, ay maipapasa ng may 10 beses na tindi sa piniling individual o grupo ng mga kalaban. Walang limitasyon sa distansya, walang limitasyon sa antas ng lakas, at hindi madadaan sa kahit anong depensa. Ibig sabihin, ang matinding sakit ng nabali kong baywang ngayon, ay maipaparanas ko na sa kanila ng 100 beses ang tindi. Nakatakas ka man ngayon, ano naman, basta't narito pa ang marka sa iyo. Kahit tumakas ka pa sa kailaliman ng impyerno, makakaladkad pa rin kita palabas. Ye Chen, lumabas ka rito at harapin ang kamatayan mo. Isang walang kwentang basura na hindi man lang makatayo ng maayos. At nangahas ka pang tanggapin ang apoy ng pagsuway sa Diyos. Eldest brother, dudurugin ko ang bibig ng matandang asong yan. Para ipaghiganti siguro, hindi na kailangan. Matandang aso. Kapano lang ni Guro, napakasakit ng puso ko. Masakit. Dapat maramdaman nyo rin ang sakit. Ano? Anong ginawa mo sa akin? Huwag kang magmadali. Simula pa lang ito. Ang banal na dinastiya ng dayuan. Unti-unti kitang papahirapan. 10 beses na sakit ng mabalian ng baywang. Nagwagi. Oh. Nasisiyahan ka ba? Magtatanong ako, sa isagat ka. Ang banal na dinastiya ng dayuan. Ano ba talaga ang sinasipsip ninyo? Napakalakas ng loob mong mag-usisa. Ito ang pundasyon ng banal na dinastiya. Parurusahan ka ng langit sa pamamagitan ng banal na kidlat ng 9 na kalangitan. Masyado kang maraming daldal. Magsasalita na ako.
Ang banal na hari ng tadhana ang nagtayo sa dayuan bilang isang malaking pormasayon. Ang lahat ng sekta sa buong mundo ay alagang hayop lamang na kinukulong niya. Ang mga supot ng dugo ay isa lamang panlilinlang. Ang tunay na sinaset sa kanila ay ang pundasyon ng sekta, at ang tadhana ng mga nagsasanay. Ang aming banal na lupain ng kalangitan ay aso lamang ng banal na dinastiya. At paano naman ang perlas ng demonyong dragon? Ang perlas ng demonyong dragon ay naiwan ng unang pangkat 300 taon na ang nakalipas, na naiwan ng mga buhay na bangkay na nakatuklas sa katotohanan. Hindi sila pumayag na maging supot ng dugo, kaya binansagan silang mga demonyo ng banal na dinastiya at pinatay ang buong lahi nila. Ganoon pala. Ang aking guro ay lumuhad sa buong buhay niya, at nag-alay ng kanyang sariling mga buto sa buong buhay niya. Ngunit sa huli, tinrato pa rin siyang parang alagang hayop lamang. Eldest brother, anong gagawin natin? Ano? Sinasipsip ng banal na dinastiya ang dugo ng mga nagsasanay sa buong mundo. Kaya naman, jijibain ko sila mula sa tuktok ng kanilang pormasayon. At jijibain ko sila ng paisa-isa. Para labanan ng banal na dinastiya, kailangan nating bumili ng mga mahiwagang sandata at kumuha ng mga sundalo. Napakagastos ng bagay na yan. Eldest brother, kung ganoon, mang-agaw tayo. Pangalawang kapatid, ang utang na dugo para sa ating guro. Sisingilin ko yon ng paisa-isa. Eldest brother, nagtitiwala ako sa iyo. Ang distrito ng Lomyang, ang pinakailit na ipinagbabawal na lugar ng banal na dinastiya. Kayong mga hanggal na makasalanan, lumuhod kayo at tanggapin ang inyong kamatayan. Ang deity stage. Hindi ko alam kung ang dakilang kalasag ng iyong deity stage ay kayang hamarang sa akin. Ay, ikaw. Anong maruming sining ang ginamit mo sa akin? Ang mataas at makapangyarihang deity stage. Kapag hindi mo na pala mapigilan ang tae mo, para ka lang ding aso. Lumuhod ka sa harap ko. Ang batas ng karma. Imposible ito. Ako ay mula sa maharlikang pamilya ng dayuan. May proteksyon ako ng langit. Nangangahas ka bang hiyain ako kahit sino pa ang dumating ngayon? Ay kailangan pa ring magluksa para sa aking guro. Tinulak mo ako, kung may lakas ka ng loob, subukan mo akong hawakan ulit. Pangatlo. Ang buhay ng aking guro. Dapat mong pagbayaran gamit ang dugo ng maharlikang pamilya ng dayuan. Guro. Ang interes sa unang utang na dugo sa akin ay sisingilin na ng iyong disipulo para sa inyo. Sermon. Nawasak na ang mga node ng pormasayon. Ito ang kasunduan. Pinagpapala tayo ng batas ng langit. Ang mga batas ng langit at lupa ay binago. Siya ang banal na emperador ng dayuan. Isinama niya ang kanyang sariling kalooban sa batas ng langit. Panganay na kapatid, may kung ano sa langit. Hindi ako makagalaw. Panganay na kapatid, tinutuntun tayo niyan. Hindi ko na kaya. Ang langit ang nagtatakda ng mga batas. Ako mismo ang tutuwid sa sino mang matigas ang ulo. Kahit ang mismong langit pa ang narito ngayon, ay bubutasan ko pa rin ito.
Ang sinumang sumire sa pundasyon ng dayuhan ay dapat mamatay.